Ka-Express, may sorpresa sa unang window ng FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers dahil sa unang pagkakataon, sa makasaysayang Blue Eagle Gym gaganapin ang home game ng Gilas Pilipinas kontra Guam. Kinumpirma ng Samahang Basketball ng Pilipinas na ang iconic gym sa Loyola Heights, Quezon City ang magsisilbing venue para sa home leg ng national team sa unang window ng qualifiers. Bago nito, unang haharapin ng Gilas ang Guam sa kanilang home turf bago bumalik dito sa Manila para sa rematch. Ang desisyong gamitin ang Blue Eagle Gym ay kakaiba pero symbolic, isang pagbabalik ng mas personal, mas magsiglang home court atmosphere na gustong ibalik ng SBP. Noong October 11 lang, nagbalik ang Blue Eagle Gym sa top-tier action matapos ang 20 years nang mag-host ito ng UAAP game sa pagitan ng Ateneo at UST na umabot sa 5,373 crowd. Tampok sa malawak na Gilas pool ang mga kilalang pangalan mula sa PBA at International Leagues kasama sina Justin Brownlee at Angelo Kwame bilang naturalized player at ang Ginebra Duo, Japet Aguilar at Scottie Thompson, Junmar Fajardo at Sergio Perez ng San Miguel, Calvin Aftana ng TNT at Chris Newsome ng Meralco. At nariyan din sina Dwight Ramos, AJ Edo, Carl Tamayo at Kevin Cambao, habang sina RJ Abarientos, Jamie Malonzo at Quentin Malura Brown ay posibleng maglaro rin depende sa rotation ni Coach Tim Cone. Ang maliit na venue ay may halong excitement at kontrobersiya, mas intimate at ramdam ang crowd energy pero limitado ang seating at ticket access. Gayunpaman naniniwala ang SBP na ito ang tamang simula para sa bagong yugto ng Gilas, isang team na muling binubuo, pinapatatag at handang sumabak sa World Cup qualifiers sa ilalim ng bagong sistema. At para kay Coach Tim, ang laban kontra Guam ay hindi lamang tungkol sa panalo. Ito ay unang hakbang sa mahabang proseso ng pagbuo ng isang kupunang magtataglay ng chemistry, depth at disiplina. Si Kai Soto naman ay makakalaro na at patuloy siyang bahagi ng plano at long-term blueprint ng Gilas. Maliit man ang venue, malaki ang laban. Ang Blue Eagle Gym ay magiging sakse sa panibagong kabanata ng ating pambansang kupunan. Isang gabing muling babalik ang sigaw ng puso sa puso mismo ng mga Pinoy. Ang desisyon ng SBP na i-host ang home leg kontra Guam sa Blue Eagle Gym ay malinaw na tactical, hindi dahil sa kakulangan ng ibang arena, kundi dahil gusto ng kupunan ng isang particular na klaseng advantage, intimacy at intensity. I-contrast natin ito sa mga malalaking venue na sanay tingnan ng publiko. Una, scale at kapaligiran, ang Blue Eagle Gym ay maliit at intimate. Kapag puno, halos maramdaman mo ang bawat sigaw at bawat palo sa upuan. So, ibig sabihin nito, mataas ang posibilidad na nakaka-pressure ang home crowd para sa kalaban. Well, sa kabilang banda, ang Smart Araneta at MOA Arena ay may mas malaking setting at mas malawak na sightlines, perfect para broadcast spectacle at sponsor activations. Ang Philippine Arena naman ay nasa ibang liga ng scale para ito sa mga mega events kung saan ang crowd effect ay grandiose pero hindi gaanong personal. Pangalawa, logistics at broadcast. Maliliit na gym tulad ng Blue Eagle ay mas mabilis i-set up at mas mura i-operate. Mabilis ang turnaround para sa local events at community engagement, pero may trade-off, limitadong space para sa media rigs, hospitality at corporate areas. Mas challenging rin mag-accommodate ng international delegations at malaking TV production. Sa Araneta at MOA, ready-made ang infrastructure para sa major TV broadcast, locker room standards at sponsor hospitality, kaya mas madali ang international grade logistics. Sa Philippine Arena naman, ideal sa kung kailangan ng napakalaking kapasidad at malaking ticket revenue, pero komplikado at magastos ang operasyon. Pangatlo, revenue at commercial impact. Maliit ang setting. Sa Blue Eagles, ibig sabihin, limitado ang ticket revenue at sponsor exposure kung ihahambing sa MOA, Araneta o Philippine Arena. At para sa SBP at mga organizers na naglalayong ma-maximize ang commercial returns, mas logical ang malalaking arenas. Pero kung ang layunin ay home court spark at community re-engagement, mas sulit ang maliit na venue kahit mababa ang revenue per game. Strategic takeaway para sa Gilas, ang paggamit ng Blue Eagle ay tactical.
Isinaalang-alang ang rooster, opponent at hangarin na magtayo ng momentum sa qualifiers. Kapag pinuno at nakahype ang crowd, pwedeng maging malaking tactical asset ito, lalo na sa isang short window format. Pero para sa mga high stakes o high revenue fixtures, at kapag kailangan ng full media setup at international delegations, mas practical pa rin ang MOA, Araneta o Philippine Arena. At syempre habang pinag-uusapan ang venue strategy, tandaan ang long-term narrative. Kay Soto ay bahagi pa rin siya ng plano at diskarte ng Gilas kahit maliit ang venue pero malaki ang puso. Ang tanong na lang, paano gagamitin ni Coach Tim ang intimacy ng Blue Eagle para gawing advantage ang home game? Well, may kakaibang twist sa pagbabalik ng Gilas sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Dahil sa unang pagkakataon, sa makasaysayang Blue Eagle Gym gaganapin ang home game ng ating pambansang koponan kontra Guam. Kinumpirma ng sa mga basketball ng Pilipinas na ang iconic venue sa Loyola Heights, Quezon City ang magiging host ng game leg sa unang window ng qualifiers. Unang lalaban ng Gilas sa Guam bago bumalik sa bansa para sa rematch sa December 1. Ang seryeng ito ay unang hakbang sa bagong kampanya ni Coach Tim sa ilalim ng long-term World Cup plan ng SBP. Bagamat maliit ang kapasidad ng Blue Eagle Gym, inaasahan itong mapupuno ng sigaw at init ng mga Pinoy fans, isang intimate environment na maaring magbigay ng dagdag na puso para sa team sa halip na pressure. Ang Blue Eagle Gym ay may setting capacity ng mahigit 5,000 at kamakailan lamang muling binuksan para sa top-tier basketball nang mag-host ito ng UAAP game noong October, matapos ang 20 years. Ayon sa SBP, ang pagpili ng venue ay symbolic at strategic. Mas mabilis i-set up, mas personal ang crowd at ramdam agad ng mga Manilaro ang suporta ng bayan. Sa Gilas Pool, tampok ang halo ng PBA at international stars, sina Justin Brownlee at Ange Kwame bilang naturalized players, kasama sina Chapit Aguilar, Scotty Thompson, Junmar Fajardo, Sergio Perez, Calvin Oftana, Chris Newsom, Dwight Ramos, Asia Edo, Carl Tamayo, Kevin Kimball, RJ Abrientos, Jamie Malonzo, at ang debuting center na si Quentin Malura Brown. At para kay Coach Tim, ito ay higit pa sa isang simpleng game. Ito ang simula ng bagong era ng Gilas. Sa mas maliit na venue, mas ramdam ang crowd energy, mas buo ang team chemistry, at mas personal ang connection sa mga fans. Maliit man ang court, pero malaki ang laban. Sa Blue Eagle Gym, muling maririnig ang sigaw ng puso. At dito susubok muling bumangon ang Gilas Pilipinas. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.